Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Na defending the integrity, the territorial integrity of this country, that's stupid. Are you willing to go to war, really? Dahil lang sa mga bato? Or is there a better way? Declaration number 5. Okay, nasaan tayo ngayon? Rally. Tapos noon, meron pang 21. Saan po posisyon? Tinatanong ako na SFGF. Saan tayo, sir? Sabi ko, done tayo. Panoorin nyo. Gusto nyo pumunta kayo. Hindi ko kayo, walang bawal-bawal. Kasi ito, ano ng bawat Pilipino. Sir, kailan ka tatayo? Tatayo ako. Ba't ko i-announce yung kung kailan ako tatayo? Ano ako, tanga? Tatayo ako. Pagka masama ang gising ko, tatayo na ako. Hindi pa, okay pa naman yung gising ko eh. Tapos yung mga scheduled na mga rally, malay ko kung anong plano nyo. Hindi ko naman alam yung plano eh. Basta tama yung isa lang plug, Pilipinas lang. Wala nang grupo-grupo. Tama yun. Rally daw. So, peaceful So, yun yung And then afterwards, tingnan niya kung saan pupunta yan. Tapos yung yung merong report na sa SOCMED na yung mga army pumasok na sa So, ang mga tao ngayon, mas na-stress. Martial law na raw, martial law. Okay, matakot sa martial law. Yung power ng presidente mag-declare na martial law at yung pag-agree ng Congress, galing sa taong bayan lahat. Yung power ng presidente, ng Congress, ng legislative at ng executive, galing lahat sa atin, taong bayan. No? Kaya nga tayo nililigawan. Pagdating na eleksyon, ang babait ng mga walang niya, ang babait, boto niyo ako, etc. Kanya-kanya silang salita sa entablado. Pero pagka nakuha na yung boto ninyo, mga walang niya, wala na, hindi na kayo kilala. Yung power na tinatamasa nila ngayon, ine-enjoy nila ngayon, galing sa inyo, mga ninyong bawiin kahit kailan. Wala na ang mga institusyon. Wala na yung hustisya na hinahanap natin. Supreme Court, mga maestrado, with all due respect, yung power nyo galing din sa taong bayan. Ngayon, ang nakakainip ko, inurgo na ako. Mga walang niya kayo, matutuntun namin kayo one day. So, hanggang ngayon, September na, bare months na, hindi pa ayos yung budget natin. So, wala pa. So, kung napaaga kayo ng dyan, yung decide, hindi siguro marirelease yung iba. No? Hindi siguro marirelease yung iba. No? So, paano? Anong gagawin ng taong bayan? Mga tao ng people power, pero wala, ayaw pakinggan eh. The people are trying to air yung grievances nila. Pansinin nyo naman kami. Gumawa naman kayo ng tama.
good governance, accountability. Yun ang hinaing ng tao. Sa pangako kayo ng pangako, mga infra projects, mga flood control, nalunod yung tao. Nasira yung property nila. And here you are, hugas kamay, tapos investigation. Bubusugin nyo kami sa investigation. Ginagawa nyo teleserye. Kaya, yung pasensya ng taong bayan, katiting na lang. Katiting na lang. So yun, nandun tayo ngayon. Sunod-sunod yan na people power, na mga rally-rally. Pero ang sabi ko nga, kayong mga leader, walang dadali na grupo, Pilipinas lang. Pilipino. Saan kang galing, mayaman, mahirap, anong profesyon mo, doctorate ka, grade 1, magsasaka ka, o lawyer ka, etc. etc. Pantay-pantay tayo, Pilipino. Stress ko yun, ha? Pilipino tayo. You, as a high status na Filipino, na mayaman, o middle class, o may kaya, estado sa buhay, kapantay mo, yung si Mang Pandoy, yung mahirap na tao. Because your vote is equal to my vote, pare-parehas tayo pagdating sa eleksyon. At pagdating sa interest sa bansa, pare-parehas tayo. Tinatamaan tayo. Nakawang ka ng 1 trilyon, putya, nakakainis. Makikita mo paldo-paldo ng pera. Nakita niyo yung isang congressman, yung barka-barkada nila, ewan ko kung congressman yung iba doon, tapos babanatan. Magkano yung bill? 120-something thousand. 126 ba? Oh. Ay, yan ano ba yung kinain namin? Nakita niyo yan? Ano ba yung kinain natin? Ba't ang laki? Baka kulang yung pera ko. Sabi, lalabas yan ng 300,000. Putragis yung mga walang yan. In the first place, maraming Pilipino hindi makakatikim sa ganung kainan na isang bagsak 100,000, lalo na yung mga nepo, di ba? Mga nepo babies, 759,000, isang bagsak. Tayo nga kumakain tayo, pagkakasya may 200, 100 budget ang bawat isa. O, titipid ka, kami, papakita pa namin senior. O, senior ha, may discount kayo. Minsan, yung sasabihin pa, wala kami senior discount dito. Ay, bawal nga yun. Pagka umikot ang gulong, isa pa yung gusto ko makorek eh. Pagka nagpakita ang senior ng ID, pagka hindi in-honor, report na kaagad. Pasara natin yung establishment. Panayin kayong mga buwitre. So, yung napakitaan ng ganun, bago magtitip 20,000. Ako nga, kung magtip ako, 10, 20. Pagka natuwa ako sa serbisyo, 50 pa. Pero yung magtip ka na, 20,000, Diyos ko. Ang daming mahirap na Pilipino. Ang masakit kasi dito, you're rubbing it in. Mga PI kayo. Mga PI talaga kayo. Ninakaw nyo lang yung pere. Tapos grabe kayong, buti sana, tinipid nyo na lang eh. Buti sana nagbuhay kayo na parang Pilipino na ordinaryo. Pero lahat ng kinakain ninyo, lahat ng sinusuot ninyo, lahat ng mga alahas ninyo, lahat ng sineserve sa inyo, lahat ng gamit nyo dyan sa Congress, galing sa taong bayan. Mga animal kayo. Kaya nakakainit ng ulo. Mga kababayan, tama yung tumayo talaga. Tama lang talaga na tumayo kayo. Kaya kung kayo ay may oras na sumali sa mga indignation rally na yan, sumali kayo. Ipakita ninyo, dumami kayo ng dumami. Hanggang sa hindi na mapipigilan. Na kahit AFP at PNP, hindi yan mapipigilan. Kahit sabihin nilang kanila AFP at PNP. May himasmasan ang mga tao sa AFP at PNP. Either buo kayo or mahati kayo. Na wala akong pakialam sa inyo. Depende sa konstitusyon kayo, protect the Filipino people. Putya na, nakawan tayo. Protect the Filipino people. Lintik, ano yung ginawa nyo? Threat to national security yung ginagawa ng mga yan. Oh, paano? Ninakawan tayo. Dapat inallocate sa defense natin eh. Yung perang ganun kalaki. Oh, imbis na makabili kayo ng mga aeroplano, imbis kayo
Wala nangyari. Teka, baka salita, ginurgur na ako. Okay pa ba? Loud and clear pa ba? Ay, loud and clear pa ba? Paki-comment nga. Butod. Okay pa. Thank you. Haba na. Maraming salamat. Thank you sa mga comments ninyo. Good evening, sir. Naka-double red alert na ang AFP. Double red alert. Bumalik na naman yung term na yan. Double red alert. Okay. Dati, kasi ano lang yan red, blue, tsaka white. Na pagka red alert lang yun. Pinauso yan ni General Isleta noon double red alert. Parang series, double red alert. Why? Kasi nga, natatakot yung administration na maging Nepal tayo o Indonesia. Natatakot na kayo mga kababayan, magsusunog na. Magsusunog na ng mga establishment. Anong gagawin ng AFP? Raratrating kayo. Sasabihin nila, huminahon kayo, gano'n. Paano kami hinahon? Bilyon yung ninakaw. Mga putragis na yan. Bilyon talagang ang suggestion ko sa inyo, let the people air yung kanilang gripe. Huwag yung pipigilin kasi parang bulkan niya, sasabog yan. And you might have a revolution in your hands. Pagka umabot tayo doon, wala na. Wala na. So, yun yung red alert. Anong gagawin nyo? Red alert, tapos babanatan nyo yung mga sibilyan. Show of force kayo. Paano nga kung di natakot na yung sibilyan? Wala nang galang sa inyo. Paano yon? Kasi inabuso ninyo yung tiwala ng tao. You are facing that, AFP-PNP, you are facing that moment in the history of the entire institutions. AFP-PNP, you are facing the test of obsolescence. Mau-obsolete kayo. Because yung tao nagsawa, nakakahintay sa inyo. Kung baka nasaan yung reinforcement, nasaan yung matino nating AFP, nasaan yung matinong PNP, putragis, upakan pa tayo, harangin pa tayo. You are protecting the wrong side. You are supposed to protect the Filipino people. Tapos babanan kayo na yung mga nagsasalita na iniengganyo yung AFP. Hindi ako magsasalita na iniengganyo ko kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw ninyo, wag. Basta i-stress ko. Taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Taong bayan ang dahilan kaya kayo nandyan. Taong bayan ang dahilan kaya mayroong konstitusyon. We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Kinakailangan i-ratify ng taong bayan. Tapos nun, yung hinanaing ng taong bayan, para kayong mga tuod, kahoy na ganun lang. Pipi, bingi. The time will come that the people will lose their respect sa AFP and PNP. In fact, you're losing it now Ang masakit doon, galing ako dyan. Galing ako. Iniwanan namin yan. Matino. And here you are. Squandering every last drop of trust ng tao. You're supposed to be there for the people. And yet you're there for the administration. For a few people. So what the people will think? Bayad kayo. Yun yung problema Bayad kayo. So baliwala yung sinasweldo sa inyo ng tao kasi mas malaking binabayad sa inyo. Ganun ang dating. Hindi ko sinasabi, hindi ko kino-confirm. Maraming mga report na yung itaas, binayaran, bayad na. Now, balik ako, EDSA 1, EDSA 2. EDSA 1, EDSA 2, ang ingredient, nandun ang tao, nandun ang simbahan, clergy, nandun ang armed forces, EDSA 1 and EDSA 2. Sabi ko nga, matetesting yung galing ng mga analyst, ng mga expert na yan, political analyst, na lagi sinasabi, tatlo yung ingredients na yan. Of course, nandun yung problema. Yung EDSA 1, yung pinatay si Ninoy, nandun yung mga favoritism sa armed forces, nandun yung mga atrocities ng martial law,
Andun, pinagsama-sama yon, buo. Hanggang sa magalit yung mga tao. Nag-build up from Ninoy, 1983, 1986, nagano. Pero nahati na, nagkakaroon na ng mga movement sa AFP no 1985. We belong. Tapos noon, 1986, pumutok. Yun yung sila, Colonel Honasan, Enrile et al. Ramos, Ram Boys. At that time, I was a first lieutenant. Second lieutenant pa ako noon. From Mindanao, I volunteered sa Cagayan Valley. Palitan ko yung classmate ko. From 6th company, punta ako ng 1st company. Actually, they were assigning me sa Fort Magsaysay. Eh, sabi ko, Fort Magsisi yun eh. Galing kasi ako ng US Ranger. So, para daw mai-cascade ko yung natutunan ko, doon na lang daw ako sa Fort Magsaysay. Sabi ko, sir, samantalayin nyo, habang binata ako, patay kung patay ako, habang binata ako, pasay na ako sa labas para magparami ko ng medalya ba. Tapos tama-tama, nanganap ako ng kapalit. Yung classmate ko, tumawag nga sa akin, sabi, si Kidilya, Lieutenant General Kidilya, that time, Second Lieutenant Kidilya, sa first company siya, gusto niya mag-schooling, kaso natatabunan yung pangalan niya. Wala siya sa kusina eh. So sabi ko, sige Bok, palitan kita. British Commando yung ina-ambition niya eh. So, pinalitan ko siya. Punta akong first company. Doon ko na-meet sila CO, Captain De Tabali, 78, at Lieutenant Andres, Lieutenant Agdepa, tsaka ako. Yun na. And then, yun. Patrolya. Si Kid, nakapasok sa British Commando. So, ayan yung kwento. And then, doon nakita sila Aguinaldo. Noong test mission namin, nakikita ko na si Aguinaldo. Siya kasi yung siya yung nag-build up ng mga target ng test mission namin. No? Pasok kami Cagayan Valley, Abra, Lower Kalinga, Ifugao, yung gano'n. Iba-iba yung test mission namin. Dalawang klase kasi, class 49 at class 52. Tiniente ba, ang graduate Army tsaka PC at that time ng class 83. Doon kami nagkaroon ng unang casualty. Anyway, maba yung kwento. Sa vlog mo naman yun eh. So, yun yung na meet ko sila Honasan. Doon din pumupunta. Tapos hanggang sa sinabi, may kudeta. So yun, na-involve kami dahil sa bumaba ako advance party to verify kung totoo yung kwento, yung Marites. So nakausap ko iba kong classmate na nandun din, nakakapagtaka, ang dami-dami namin doon, mga PMAyer. Usap-usap, tapos nun, ayun na, yun yung kwentuhan. Katotoo, people power na. Umikot pa ako nun sa Aguinaldo, Krami, to verify nag-recon ako eh. Ang tao nun, wala pa 50. Wala pa, mga 20 siguro, 30. May mga plug na, pula-pula. So, yung mga, to the credit of the, yung mga leftists, although may times na nagagamit sila, pero to their credit, sa totoo lang, sila yung matyaga na mag-rally-rally. Whether it's pure motivation for love of country or they're being used by interest groups o kaya it's maraming dahilan, pero nandun sila na binilang ko. Tapos pinapauwi ko nga, uwi kayo, baka magbakbakan, baka mag-crossfire kayo, tamaan kayo. Hindi na, ate na military, sinigaw ng isa sa akin. Hindi niya alam military ako eh. Ayun, batang-bata siguro ang dating ko nun. And then pagdating ko sa sa Bonifacio, wala na yung mga kaklase ko. Nahanap daw nila ako, akala nila pumunta na ako Aguinaldo. Sabi ko, hindi, tinignan ko lang yung nag-recon lang ako kung sakasakali ba ako siyempre kung alam mo yung nangyayari. So, umalis sila.
Kaya lang naman umalis ako para dumamay ako sa Aguinaldo. Sabi ko, dito na lang ako sa Ranger Regiment. Awakan ko yung mga tao na iwan. Kasi mahirap yung walang opisyal eh. At sayang yung resource. Nandyan yung tao eh. So yun. And we were supposed to attack yung kay John Kitley sa RJ Building at that time. Kita ko yung, pinuntahan ko rin yun, direkon ko rin yun eh. Tapos, tinanong ko yung mga bata ko, yung mga sundalo na, saan kayo? Sabi ko, matagal pa ako sa serbisyo. Magkakasama-sama tayo kung ano, kung magtutuloy ako. And then, sa akin kayo susunod. Tapos sabi ko, tulog lang kayo. Let's wait this out. Kung papalusobin tayo, hindi tayo lulusob. Kasi magkakapatayan eh. Kawawa yung civilian. And then, nagkaroon ng na development na susunduin daw yung si General Cañeso. Ako lang may sasakyan na, may kotse ako nun eh. Karag-karag na kotse. Dodge Colt pa nun eh. Na karag-karag. Tapos nun sinundo namin. Ayaw nga umandar eh. Nung paalis na kami sa quarters ni General Cañeso, ayaw mandar, sabi, lintek, baka tapos na itong revolusyon, nandito pa tayo, sabi nga nun ni General Cañeso. Kaya, doon ko siya nakilala, yung and then, after the revolution, bumalik na ako sa first company ulit. And then, there was a short, parang mag-schooling na yung AD camp niya, kailangan ng kapalit. And I was told to report doon sa army. Nagkataon, ako yung nauna doon eh. Ang mga, nandun, mga mga recommended doon, Ardo, 81, Babaran, 84, 82, may 82 pa eh. Pangalan nun. Nasa may 82. So, nagkataon na na-recommend ako. Tapos nagkataon, ako yung nandoon na kagad kasi nagpagawa ako radyo sa Betronics. Palpak rin mga radyo namin eh. And then I was told to report to the quarters ng kay John Cañeso sa quarters. Punta ako doon. Pagkamalang ko major yung anak niya. Tapos noon si Cañeso, napagkamalang ko sargento. Sarge, kumusta ba yung general na yan? Matino ba yan? Okay yun. Okay yun. Baka shabby yan ha? Ano yan, mahigpit ba yan o kaang-kaang? Okay yan, mabait yan. Tapos labas si Mrs. Cañeso. Daddy, gusto mong kape? Ay, sir, sorry sir. So, do you want to be my aide? You are the commanding general, sir, of the Philippine Army. You can assign me anywhere you want. Alagya, kahit sa tawi-tawi mo ako patapon, sir. Wala akong magagawa. Malasin na ako eh. Sisitahin ko pa eh. Sisitahin ko. Master, mag-shine ka ng boots, ha? Crumpled uniform. Hindi ka man lang maglagay ng pangalan dyan na... Alang ya, oh. Anong klase kang caretaker? Akala ko caretaker ng quarters eh. Yung mga tig-tig ba? Tig-timpla ng kape. Commanding general na pala ng army. Sabi ko, patay na ako. Tapos na yung karir ko. Pero mabait si sir. Mabait. Very fatherly eh. Tatanong nga yan, anong palagay mo sa ganito? Anong palagay mo sa ganyan? Kung ikaw nandyan, anong gagawin mo? Ganon siya eh. Nurturing eh, no? Kaya nade-develop yung, pagka ganon yung senior mo, yung nagme-mentor, okay siya. Pero marami na ako sinabi. Pero yon, he's one of the best generals na nakilala ko. Sayang wala siya ngayon. If he's alive now, I would really kukubangbangin ko yun eh and seek his advice. And he was the person I went to before I resigned sa Armed Forces. Maludong ganyan, sir. Permission to make
a statement, sir. Permission to ask a question, sir, sabi. Yes, ano, Iking? Sir, I would like to seek your advice. I know na you're grooming me to be a good officer, a commanding general of the army, and probably a chief of staff one day. You have treated me na parang anak mo na, sir. Pero parang ayoko na, sir, eh. That's why pinuntahan kita, sir, para mag-request ako ng kung anong advice mo sa akin. I intend to resign from the service. Sabi ng gano'n sa kanya. Kasi, for one thing, grabe yung korupsyon. Korupsyon, Nung pa, that was 1995. 1995 when I tendered my resignation. Grabe yung korupsyon, sir, eh. Ayoko magaya, ayoko maging kurakot. Kasi nakita ko, pangka naging general ako, either na makisawsaw ako, maging kurakot ako. Eh, kawawa yung mga tao. Or, I consider myself as a very dangerous guy. If I reach that rank, baka ikudit ako yung puta. Baka upakan ko yan, eh. Kaya iniiwas ko na lang. I think I'll be doing the country service kung umalis ako sa serbisyo. Kaya ako umalis. Sabi, sagot lang naman niya, yoyosi-yosi siyang ganyan. At diabetic din tao, hindi nakatiis. Sinde ako ng sinde ng yosi. Tapos hindi nakatiis, pingi nga. Galing sa akin si ma'am, eh. Iking, kinukonsente mo yung amo mo. Tapos ay, bakit ma'am, bawal na ba? Oh, diabetic na si sir. Sabing ganon. Ay, nako, hindi niya diabetic ng sir mo. Tapos timpla ako ng timpla ng kape. Sir, kopi. Kopi tayo. Kape kami ng kape. Grabe, oh. Tapos sige. Resign ka na. Wala nang pag-asa yan. Ang hinihintay ko sa kanya, pep-talkin ako, eh. Sabihin ko, hinihintay ko sa kanya, wag ka mag-resign. Kailangan ka dyan. Sa ganon. Hindi, sagot ng mama, eh. Parang tatay, eh. Hindi, umalis ka na. Wala nang pag-asa yan. Talaga walang pag-asa. Kita mo yan, 1995. 30 years thereafter, here we are. Parang tokwa yan. Nagre-reklamo sa pinakamalaking nakulimbat sa mga Pilipino, yung taxes. Imagine the cycle, the problem, mga kababayan. EDSA 1. Kasi wala na serbisyo ng EDSA 2, eh. Pero paikot-ikot pa rin ako doon. EDSA 1, hindi nag-reboot. EDSA 2, hindi nag-reboot. Failure. Umikot lang. Vicious cycle. Kaya yung butike na pagnanakaw, naging bayawak, naging buwaya, naging T-Rex pa ngayon. Filipinos, we have to reboot. Yun yung paniniwala ko. Take it with a grain of salt. But I believe we have to reboot. If you want change, real, genuine change, we have to reboot. We have to stand up, be recognized, enforce our position as the sovereign people. Kinakailangan ayusin natin itong bansa na to. Hindi yung rally lang, tapos nun, palit administration lang, tapos nun, wala na, uwi na. Dapat yon iniisip natin, kaya ako sineshare ko sa inyo yung mga panaginip vlogs ko, para magkaroon ng idea kayo, ako, lahat tayo, pati yung mga leader. Kung it makes sense, mag-reboot tayo. Kasi kung hindi, wala, nandiyan pa rin yung COMELEC, nandiyan pa rin human rights, na isa lang ang pinapanigan, eh, yung kaliwa. Talagang yan, human rights. Nasaan yung rights ni Duterte? Human rights. Kaya dapat kayo i-abolish kayo, eh. I-abolish kayo, i-reboot kayo. Kasi, you're the Human Rights Commission, tapos you're supposed to defend the right of every Filipino. Hindi yung selective. Anak ng tokwa yan. The right of Kibuloy.
the right of Tebes, the right of yung pinatay, the right of yung na-rape, the right of sundalong pinatay, yung sa 44. Every Filipino, that's why you are there, that's why you were created. Human Rights Commission. Because when the right of the Filipino people is neglected, suppressed, hindi binigyan importansya, na nakalagay naman sa konstitusyon natin, everyone is entitled, is presumed innocent until proven in a court of law. Ang problema, nag-fail na yung sa human rights, hindi ino-honor yung, hindi wala silang paki sa'yo eh. At magpe-fail pa yung korte. Nakaw, patay tayo. That's why we need to reboot. May something wrong. May kinikilingan, may horse blinder yung human rights, may on and off switch. Kung sinong kakampihan nila, dun sila. Ganon din yung mga sensor ng mga SOCMED, ng SOCMED. Yung mga mainstream media, ang daming re-reboot. O, paano yung right ngayon ng taong bayan? 120 million Filipinos. Ano, nasa kayo, human rights? O, sana? Pinagnakawan ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino, which puts in peril, endangers every Filipino citizen. Bata, matanda, lalaki, babae, may pinag-aralan, wala. Pati kayo mga asawa ng sundalo, asawa ng pulis, pamilya. And here we are. We cannot get our acts together. Yung iba, ayaw pa lumabas, ayaw kasi natatakot, baka mag-martial law. Sinasabi ko nga sa inyo, pagka nag-martial law, si Marcos, ako mismo, sasabihin ko, I am undeclaring martial law by virtue of the sovereign Filipino people. And we are the ones declaring martial law. Anyway, nakover yan doon sa Declaration number 1. We are declaring a state of emergency and we are hereby imposing a people's martial law. Imagine yung Declaration 1, mabigat yun mga kababayan, mabigat yun. Hindi naman ako nag-invento nun eh. Panaginip ko yun eh. So, kasuhan nyo ako sa panaginip ko. Tartado kayo. Pakakasuhan nyo ako na naginip lang ako, sineshare ko lang nga eh. Still freedom of tapos sasabihin nyo, instigating, mga gago. Kayo itong mga gumawa ng kalokohan, kayo itong ng baboy eh. Binaboy nyo talaga Pilipinas. Galitin nyo pa kami. Galitin nyo pa kami. Malapit na kayo. Malapit na. Gusto ko nga galitin nyo ako eh. Gurgurin nyo pa signal ko. Pag ako napikon, kita nyo, nasa EDSA ako kinabukasan. Tarantado kayo. Gurgurin nyo pa signal ko. Gurgurin nyo. Kasi pagka masama gising ko, bababa talaga ako. Punta ako sa EDSA. Mag-declare na ako ng state of emergency. Tarantado kayo. Mga PI kayo. Binaboy nyo Pilipinas, tapos kayo pa ngayon yung merong kayong lakas ng loob na isuppress yung tao. Mga animal kayo. Okay, doon ako. Declaration number 2. Declaration number 2. Dahil ko sinabi. Okay. The sovereign people is declaring a revolutionary government. Declaration number 2. Number 1, state of emergency, people's martial law. People's martial law. Kabahang kayo. The power of the president to declare martial law and for the Congress to affirm it came from where? The Filipino people. So, pwede pala tayo ang mag-declare. Kung galit na galit tayo, declare. Bakit? Mga gagawin to, inabuso tayo eh. Binigay namin sa inyo yung power para gamitin nyo na mais. Gagamitin nyo yung martial law para isuppress ang taong bayan. Mga gunggong kayo. Ia-undeclare namin yon. Ibig sabihin, we are rescinding. BBM, if you declare martial law, we will rescind that. Hindi kami natatakot. Order ang mga militar, sige, magsubukan tayo. Subukan tayo. Kasi yung mag-civil war tayo, magsi-civil war. Pagka in-insist ninyo yung kagaguhan ninyo, yung pang-aabuso ninyo sa taong bayan. So, if you declare martial law, BBM,
we will simply undeclare it, and we are declaring our own people's martial law